Dahil sa init ng panahon, napag-isipan na lang ni Arkin na magluto sa labas ng bahay. Luto na guys. Ang init na naman. Panahon na naman ng pagtagaktak ng mga pawis. At bilang isang pawising tao, sobrang hassle sa akin kapag mainit ang panahon. Konting lakad ko lang sa labas, pagpapawisan na ako kaagad. Kaya nga may neckerchief tong character ko eh. Anyways, kahit pa bagong ligo ako at aayusin ko yung lamesa ko, tutulo na kaagad yung mga pawis ko. Kaya ngayon kapag summer vacation, lagi lang akong nasa bahay. O di kaya kapag magbabakasyon ako, kailangan ko magdala ng maraming pamunas, pamalit, at pamaypay. Pero nung bata pa naman ako, okay lang naman kasi puro laro lang naman tayo ng mga kabataan. Hindi ko na rin kailangan isipin kung ano yung skincare, kung anong sabon ang kailangan kong gamitin kasi lilibagin ka rin naman, tapos maliligo ka rin ulit. Ngayon, magbabakasyon na naman ang mga estudyante. Bakasyong tag-init. Pero hindi ko maramdaman kung ano yung nararamdaman ng mga estudyante ngayon na magbabakasyon na. Kasi nandyan lang naman kayo lagi sa bahay nyo. Hindi katulad dati nung wala pang pandemic, iba ang pakiramdam kapag magbabakasyon na, lalo na noong 90s. Dahil kapag may pasok, araw-araw kang kikilos, paulit-ulit yung ginagawa mo tuwing umaga, kakain, maliligo, magbibihes, at papasok sa school. Yung feeling na paulit-ulit na lang yung ginagawa mo, na halos mag-iisang taon na, ay matatapos na rin sa wakas. Di ba ang saya? At mararamdaman mo na din ang init ng panahon na summer vacation na. Habang iniisip mo lang yung mga bagay na gagawin mo kapag wala ng klase. Maglaro na lang kaya ako sa labas kahit mainit. O kaya hingi ako ng pambili ng halo-halo kay Lola. Ay hindi, baka maglaro na lang ako ng mga computer games. O kaya awahin ko na lang yung bago naming kapitbahay. Ay hindi, inggitin ko na lang sila sa bago kong Beyblade. Kaya nung kabataan ko, parang halos lahat kami magkakaibigan, merong kwintas ng libag. Dahil sa aming effort, sacrifice, curiosity at kalokohan, kwintas ng libag ang magpapatunay na isa kong matagumpay sa mga misyon mo sa labas ng bahay. At naalala ko din tuwing bakasyon, madalas kaming kumain ng ice cream dahil sa init. May mga dumadaang ice cream sa tapat ng bahay namin. At tuwing makikita o maririnig namin ang pagdaan ng ice cream sa tapat ng bahay, nanghihingi lang kami kay Lola ng pambili ng ice cream. At may enjoy na namin magpipinsan ang aming merienda at kwentuhan. At ang madalas kong bilhin dati na ice cream ay yung pinipig. Nagustuhan ko siya kasi nahawa lang ako sa mga tita ko nun at mga pinsan ko. Kasi ito yung lagi nilang binibili. Pero dahil nga gustong gusto nila yung pinipig, syempre sinubukan ko na. At nung nasubukan ko siya, ang sarap! Crunchy, matamis! Kaso hindi nga lang siya refreshing kasi chocolate. Pero madali ako ma-impluwensyahan nung bata ako kaya yummy! Kaya simula nun, ito na din yung lagi kong binibili. Pero kung tatanungin mo ako kung ano ang gusto kong ice cream dito sa mga pagpipilian, gusto ko talaga nun ay yung popsicle na orange flavor. Yung dalawa, bibili ka ng isa, dalawa yung laman. Pwede ka pang mag-share. Gusto mo? Ayoko. Sa'yo na lang. Sige. Kapag summer, wala naman tayong maisip na libangan na iba kundi mag-swimming, maligo at kumain. At magbakasyon, pero sa ibang video na lang yun. Kumain ng mga malalamig na pagkain tulad ng ice candy. Meron kaming binibiling ice candy dati sa grocery. Iba-iba yung kulay niya tapos kapag dumaan siya sa lalamunan mo, makate. Tapos kahit na iba-iba naman yung kulay niya, pare-parehas lang naman yung lasa. Kung may magbago man, di mo naman gaano pansin. Pero minsan kapag hindi naman kami makakabili ng mga ganong ice candy, uy, gawa na lang tayo ng sarili nating ice candy. Bibili kami ng Milo sa tindahan at plastic na pang ice candy. Pabili nga po ng Milo at plastic po na yung pang ice candy. At pag uwi namin, ititimpla na namin, saka namin ilalagay sa plastic. At palalamigin namin sa freezer at maya-maya, meron na kaming chocolate ice candy. Pwede pa namin to ibenta, lalo na tag-init. Pero syempre, bata pa kami, solo na lang namin. Isa pang maganda kong na-experience noong bata pa ako kapag tag-init ay yung nagbabarilan kami ng water gun. Dati kasi nagpadala yung nanay ko ng package galing sa ibang bansa. Since bata pa naman ako nun, may mga laruan siyang pinapadala katulad nitong water gun na to. Ito yung ginagamit kong baril tuwing naglalaro kami ng mga pinsan ko. Lugi sila kasi kita mo naman ang laki nito kumpara sa mga water gun na nabibenta dito sa gilid-gilid lang.
At pag nagkaroon ng pikunan, ibubuhos mo yung isang balde dahil isa kang sutil na bata. At speaking of bubuhusan ng tubig, naalala ko din dati naliligo kami magpipinsan sa labas ng bahay. Pero nakakaya minsan kapag nakikita ka ng mga kaibigan mo na naliligo na nakahubad sa labas ng bahay. Si Arkin kita pa. Kaya simula noon natuto na ako maligo sa labas ng bahay ng nakadamit. Sino ba kasi nagturo sa akin na maligo na nakaubad sa labas? Wala! Ikaw lang naman tong gusto maligo sa labas na nakaubad. At pag bandang hapon na, medyo lumalamig na yung hangin, makakapag-relax ka na. Ito yung mga oras na maaamoy mo na ang nilulutong torta na kakainin nyo pagdating ng gabihan. At pagdating ng gabi, hindi ko lang talaga magets kung bakit umiinit ulit kung kailan wala na ang araw. Ano to, lokohan? Ha? Lokohan? Kaya pag oras na ng tulugan, eto na, mag-aaway-aaway na kayo sa electric fan. Uy, tutok mo nga sa akin yung electric fan. Ayoko nga, ang init eh. Akin na yan. Ayoko, akin to. Ako na una dito eh. Hindi, itututok ko to sa akin. Akin na yan. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Oh, ano na naman yan? Eh kasi si Arkin, inaano ako eh. Inano mo na naman yan, Arkin? Hindi ko naman siya inaano eh. Inaano ko lang tong ano eh. Magsitulog na kayo. Ibabato ko yung electric fan sa inyo dalawa eh. Patulog na! So yun lang guys, kung meron kayong mga summer vacation story, comment nyo lang sa baba, babasahin ko yan. At kung gusto nyo ako i-follow sa mga social media accounts ko, eto, ayan, dito, hindi ko gusto ko ilalagay, basta nandyan lang. At meron pala akong i-announce sa second channel ko, mag-subscribe ka doon at i-ring mo din ang notification bell, katulad ng ginawa mo dito, kung hindi ka pa subscriber. Yun lang, bye! At thank you pala kay Jed at Jeboy sa pagpayag na sumama sa aking video. Subscribe kayo sa kanila guys. Kung gusto niyo rin pala akong samahan sa mga streaming ko, i-like nyo lang ang page na to sa Facebook at i-subscribe ang second channel ko. Ito, ilalagay ko na lang yung link dyan sa baba. So yun lang, maraming salamat ulit sa mga suporta nyo guys. Bye-bye!